Una po sa ating mga balita, dumating na sa South Korea si Pangulong Aquino upang dumalo sa ika-25 ASEAN Republic of Korea Commemorative Summit sa Busan. Pasado alas 9 ng umaga kanina nang tumulak ang Pangulo patungong South Korea kasama ang kanyang delegasyon. Sa kanya pong pagdalo sa nasabing pulong, tiwala ang Pangulo na ibayo pang uunlad ang ugnayan ng Pilipinas sa mga kasaping bansa ng ASEAN. Ang buong ulat, ihatid sa atin ang aming kasamang si Rocky Ignacio mula sa Malacanang live. Maraming salamat, Kirby. Tumulak na nga si Pangulong Aquino at kanyang delegasyon sa South Korea para dumalo sa ASEAN-South Korea Commemorative Summit. Pero sa kanyang departure speech, sinabi ng Pangulo na patuloy siyang nakatutok sa sitwasyon o sa ginagawang pagtugon ng gobyerno sa pinsala ni Ruby. Ayon sa kanya, katulad ng kahandaan ni Ruby, mahalaga pa rin na mapalakas ang relasyon ng Pilipinas sa iba pang mga bansa. Tiniyak ni Pangulong Aquino na patuloy niyang tututukan ang sitwasyon at pagtugon ng gobyerno sa pinsala ni Ruby kahit nasa South Korea siya. Tumulak ang Pangulo patungo dito alas 9 ng umaga para dumalo sa ASEAN-South Korea Commemorative Summit sa Busan sakay ng Philippine Airlines Flight 001 kasama ang maliit na delegasyon. Sa kanyang departure speech, sinabi nito na katulad ng kahandaan sa epekto ni Ruby, mahalaga rin na ibayo pang mapalakas ang pakikipag-ugnayang panlabas ng Pilipinas. Bago pa man dumating ang bagyong Ruby, nakausap ko na po ang Korean Ambassador to the Philippines, kagalang-galang na Liyok. Baga pa lang, inabiso na po natin siya na ang pagtulak natin patungong South Korea para sa ika-25 Commemorative Summit ng ASEAN at ng Korea ay nakasalalay sa tindi ng pagtama ng bagyo sa atin. Ayon po kasi sa forecast, tataak ito sa mga lugar na tinamaan noon ng bagyong Yolanda. Batay sa mga huling ulat na ating natanggap, lumalabas na hindi po ganong kalawak at kaluba ang dinulot na suliranin nito sa atin. Ang totoo, may mga nag-aalanganin pang magmungkahi na magdeklara tayo ng National State of Calamity. Kaya lalo tayong binigyang kumpiyansa nito sa ating adikain, kasabay ng pagtugon sa mga problema sa loob ng bansa, itinutuon din natin ang ating atensyon sa ugnayang panlabas ng Pilipinas. Ang sinisiguro ko naman po sa inyo, patuloy akong susubaybay sa pagpasok ng mga ulat, buong buo ang ating tiwala sa mga membro ng ating gabinete na namamahala sa mga hakbang na isinasagawa ng inyong pamahalaan upang masigurong maibalik sa normal ang takbo ng buhay ng mga kababayan nating apektado ng bagyong Ruby. Ang South Korea ay matagal ng kaibigan ng Pilipinas at katuwang sa pagpapanatili ng regional security at economic stability. Dagdag pa ng Pangulo, gagamitin niya ang lahat ng oportunidad para isulong ang pambansang interes. Alam po natin, matagal na matalik na kaibigan ng Pilipinas ang South Korea. Isa itong relasyong pinanday na mayamang kasaysayan ng pagkakapit-pisig para sa demokrasya, kalayaan at kaunlaran. Mula sa pagpapalago ng ekonomiya, sa pagpapaiting ng pambansang seguridad, pagpapasigla sa turismo, hanggang sa masusing ugnayan sa pagitan ng ating mga mamamayan, katuwang talaga natin ang South Korea. Halimbawa po, may mahigit 1 milyong turista po silang lumalapag sa ating bansa noong nakaraang taon. Ang kumpanyang Hanjin naman na mula sa kanilang bansa, tumulong na gawin tayong 4th largest shipbuilding nation sa buong mundo. Ayon na yan sa mga datos para sa unang bahagi ng taong 2014. Noong sinalanta naman tayo ni Yolanda, nariyan din ang South Korea na nagpaabot ng tulong tulad na lang ng pagpapadala ng kanilang araw troops sa mga apektado nating komunidad. Nakatakdang makipagpulong ang Pangulo sa leader ng South Korea na si Park Geun-hye para sa inaasahang pagpapalakas pa ng relasyon sa larangan ng trade, investment at tourism, kabilang na dito ang pagsusulong ng pagkilos sa epekto ng climate change. Nananabik po tayong muling makausap si President Park. Kukunin natin ang oportunidad na ito upang lalong mapalawak at mapaigting ang kooperasyon ng Pilipinas sa kanila at maisulong ang stabilidad at kaunlarang kapakipakinabang sa ating mga bansa. Gayun din, sa mga pagpupulong sa biyaheng ito, susulong po natin ang ating advokasya kaugnay ng global climate change. Kung tatanungin nga po tayo tungkol sa ating best practices sa paghahanda at pagtugon dito, hindi tayo mag-aatumaling ibahagi ang ating karanasan at kaalaman ukol sa usapin. Ito ang huling biyahe ni Pangulo Aquino sa ibayong dagat ngayong taon, kaya pagtiyak nito, susulitin niya ang bawat pagkakataon na makapaghatid ng mga bagong oportunidad sa mga Pilipino. Tunay po, hakbang bawat hakbang, nakikita na natin at ng buong mundo ang kakayahan ng Pilipinas na makamit ang makabuluhang pagbabago.
Kaya naman, tuloy-tuloy lang tayo sa pagtaas sa tuwidadaan, patuloy tayong mag-ambagan at pagmalasakit sa isa't isa, at saka po, tuloy-tuloy lang din ang kolektibo nating pagsulong tungo sa isang mas maunlad at mas masaganang kinabukasan. At yan po ang ating pag-uulat mula dito sa Malacanang sa tulong ng RTVM. Ako po si Rocky Ignacio para sa Telebisyon ng Bayan. Maraming salamat sa iyo, Rocky.